Isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radyo Agri 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Bench Montero, ang kasama ninyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Nais po namin batiin ng isang makaagham na hapon ang aming kagalang-galang na Regional Director sa DOST Central Luzon, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. Sa amin pong mga provincial directors, pati na rin sa lahat ng staff ng regional office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. At binabati rin po namin ang DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Miss Lady Mel B. Sicat. At isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Dionisio G. Alvendia, pati na rin po sa buong Radio Agri team. At nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang po natin every week. Pati na rin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. So, nung nakaraang linggo, ay napag-usapan natin ang tungkol sa Solar Irrigation Trailer Unit, isang technology under the project of Nueva Ecija University of Science and Technology or NEUST. And sa episode na iyon ay sinamahan tayo ng NEUST Vice President for Research, Extension, and Training na si Dr. Jean Quillasper. Alam mo ba, partner, naging very informative ang discussion na iyon kasi talagang napaliwanag sa atin ng maigi ni Doc Jean kung ano nga ba yung Solar Irrigation Trailer Unit at paano ito nagagamit ang solar energy upang mag-provide ng maayos na water source para sa mga remote farms or areas. Yes, tama ka dyan, partner. And nakwento nga rin sa atin ni Doc Jean na higit na nabawasan daw yung operation cost ng mga magsasaka na nakagamit ng Solar Irrigation Trailer Unit or kung tatawagin nga daw ay C2. At pati na rin yung maintenance cost nila ay bumaba rin daw. At syempre sobrang naging useful nito lalo na nga sa panahon na yung oil crisis. Ay, yun yung kasagsagan, di ba? Sobrang perfect timing nung pagdating nitong C2. At di lang yun dahil tumaas din daw yung yield nila ayon sa mga magsasakang nakagamit. At di ba parang sa dami niya ng benefits bukod sa pagiging eco-friendly nito dahil it uses renewable energy ay portable din ito. So madali siyang i-transport kahit saan. Ano mo, partner, very OP siya kung tatawagin. Ano mo ba yung OP, partner? Ayan, so ngayong week naman po, maiba naman tayo. From agriculture, mag-transition naman tayo sa manufacturing sector. So alam nyo ba na ang DOST ay merong high-tech na paggawaan at innovation hub na kung saan pwedeng gumawa, mag-test at mag-develop ng mga bagong produkto gamit ang advanced technologies tulad ng 3D printing. Nakakatulong ito sa mga inventors, researchers, students, startups, at companies to turn their ideas into actual prototypes or products. At yes, meron po tayong center na ito sa Central Luzon. At para magkaroon po tayo ng idea kung ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong hapon, panoorin po muna natin ang isang short AVP na ito. Magandang araw, Central Luzon. Welcome to the official launching of the AmSen Central Luzon. Today, we proudly introduce the Department of Science and Technology's Advanced Manufacturing Center, or DOST AmSen Central Luzon. This facility is one of the 18 laboratories being established across 16 regions,
part of the nationwide initiative to mainstream additive manufacturing, or 3D printing in the Philippines. AM technology is a key driver of innovation, and this regional lab aims to empower local talent, support grassroots innovation, and showcase skills of our engineers, designers, and researchers in a growing world of advanced manufacturing. These regional labs are backed by 2 core DOST AMCEN facilities based in NCR: the Fabrication and Prototyping Laboratory at the Metals Industry Research and Development Center, and the Materials Development Laboratory at the Industrial Technology and Development Institute. Through Project Triumph and the support of DOST Region 3, the AMCEN Central Luzon Lab will serve as hub for local innovators, researchers, MSMEs, and academic institutions, giving them access to advanced tools, expert guidance, and a collaborative space to bring ideas to life. If a requested service goes beyond the local lab's capability, it will be forwarded to the core facilities in NCR via the Advanced Remote Manufacturing Services, or ARMS. This is made simple through the AMCEN integrated online system, where clients can upload designs, consult with experts, request prints, and pay securely via the Landbank Link Biz portal. Finished products can be picked up or delivered to the nearest satellite lab. Fast, seamless, accessible. This network is powered by strong partnerships with 17 DOST regional offices, 6 state and local universities, 2 technology partners, and 1 R&D institute. Each regional lab, including the one here in Central Luzon, is equipped with state-of-the-art tools, from 3D printers and scanners to computer workstations. The DOST AMCEN also serves as a training hub through its 3 strands of 3D printing curricula and courses developed for different learning levels. Strand 1, co-developed with UP NISMED. Strand 2, co-developed with BPSU. And Strand 3, 16 technology-based courses for upskilling and reskilling local industry personnel. Our goal is to make sure no one is left behind in this advancement, whether you're a student, educator, professional, or local inventor. And to ensure each facility is well supported, Project Triumph has trained over 62 personnel nationwide. These trainees underwent over 96 hours of lectures and hands-on practice across 6 technology-based courses, preparing them for the ASTM Professional Certificate course on additive manufacturing, recognizing them as certified AM professionals. Central Luzon takes pride in having a trained professional, Engineer Ivan Fritz Sagmet. All these efforts, the labs, the training, the tools, are part of the DOST AMCEN's mission to accelerate R&D, foster innovation, and make advanced manufacturing accessible to all Filipinos. We invite you to be part of this movement. Let's shape the future of Philippine innovation through 3D printing. Let's go beyond the conventional and into the extraordinary. Maraming salamat at mabuhay ang agham at teknolohiya. Ayan, lalo tuloy ako na-curious, partner, kung ano nga ba yung topic natin ngayon. Kaya wag na po nating patagalin pa at kilalanin na natin ang makakasama natin ngayong hapon. He is currently serving as the focal person of the Advanced Manufacturing Center Central Luzon Unit under DOST Central Luzon. He holds a Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering from Pampanga State University, formerly known as Don Honorio Ventura Technological State University. As part of his role in AMCEN Central Luzon, he promotes the adoption and application of advanced manufacturing technologies, particularly additive manufacturing or 3D printing. He has facilitated and conducted technical trainings, seminars, and programs on fused filament fabrication and VAT photopolymerization technologies to introduce it to MSMEs, SUCs, students, researchers, and industry professionals. His work focuses on technology transfer, innovation support, and enhancing the capabilities of stakeholders through the effective utilization of advanced manufacturing technologies. Kaya naman wag na po nating patagalin pa, sama-sama nating i-welcome ang focal person ng AMCEN Central Luzon, walang iba kundi si Engineer Ivan Fritz C. Sagmet. Good afternoon po, Sir Fritz. Hello po, magandang hapon po. On behalf of our Regional Director, Dr. Julius V.C. Sarsicat, I am Ivan Fritz C. Sagmet, your focal person sa AMCEN po, Central Luzon.
welcome po sa aming program. Ayan, so, kumusta naman po kayo, sir? Ayun, currently dito sa Pampanga, inaano po natin, sineselebrate po natin yung sa may pinatubo. However, kahit po medyo, ang tawag dito is na naging holiday siya, we are here to participate for the Agri-Radyo po. Ayun, thank you very much po, sir, sa No pag-accept po ng invitation namin. Kasi holiday nga daw. Oo nga, wala. Ayan, so, para man po sa ating Facebook Live viewers, kung meron po kayong mga tanong, i-comment nyo lang po sa atin pong Facebook live stream sa DOST-Central Luzon. Ayan. And sir, para po sa mga tagapakinig natin, and in parang layman terms po, ano nga po ba ang AMS? Ano po yung brief definition niya, then in layman's term po natin. So AMSEN is a technological hub for advanced manufacturing, providing access to cutting-edge technologies to bridge the technological gap, foster innovation, and enhance competitiveness of local industries in Region 3. Bale, for layman's is AMSEN Lab, ginawa po siya para magsilbing 3D printing lab para makapagbigay tulong po sa ating mga innovators, ating mga students para po maging competitive ang ating industry, especially here at Region 3 or Central Luzon. Oh. So, sir, ano naman po yung pangunahing layunin po ng AMSEN at paano po ito nakakatulong po sa misyon po ng DOST sa pagsulong po ng siyensya, teknolohiya at inobasyon po sa atin pong bansa? Para sa tanong na yun, sir, ang pangunahing layunin ng AMSEN talaga ay magsilbing pambansang sentro para sa additive manufacturing or 3D printing po. Para sa pananaliksik, pagbuo ng prototype, pagsasanay at pagpapaunlad ng mga makabagong teknolohiya. Sa pagmamanufaktura, layunin nitong pataasin ang technological readiness ng ating bansa, business sophistication, at innovation capability ng Pilipinas upang maging mas kompetitibo sa pandaigdigang industriya po. So, pagdating doon, nakakatulong po ito sa misyon ng DOST para sa pagsulong ng pananaliksik, especially for tinatawag po nating R&D, tama po ba? So, sa larangan ng advanced manufacturing at 3D printing. Pangalawa po is pagbibigay ng makabagong pasilidad at technical na serbisyo sa mga mananaliksik, estudyante, MSMEs at industriya. Bale, yun po yung ating AMSEN laboratory. Then, paglilinang ng kakayahan ng mga Pilipinong inhinyero, siyentipiko, innovators, at mga estudyante po sa pamamagitan ng pagsasanay at technology transfer. Ito ay yung paggamit ng 3D printing applications, hindi lang po yung mismong machine. Even yung mga application po na ginagamit para sa pagde-design ng 3D print. Sa susunod po ay yung pagpapalakas ng industriya at ekonomiya sa pamamagitan ng mas mabilis na pagbuo ng produkto, prototyping at paggamit ng Industry 4.0 technologies. Pagpapalawak ng access sa inobasyon ng rehiyon sa pamamagitan ng pagtatag ng AMSEN sa iba't ibang bahagi ng bansa upang suportahan ang lokal na industriya at akademya. Hindi lang po AMSEN Central Luzon, meron po tayong mga AMSEN satellite laboratories sa buong bansa po natin. So, very useful pala talaga no itong AMSEN para sa mga innovators and sa mga MSMEs kasi ayun, nakakagawa siya ng mga, sabi nga ni Sir, yung sa prototype and sa product development, di ba, partner? So, siguro kung yung normal na way, ay siguro mahihirapan or hindi ganun kadali yung paghahanap ng mga ating mga MSMEs Yes, or oo. innovators ng mga ng paraan na paano ba sila gagawa ng prototype, iisipin pa nilang Yes. ganun. Pero ayun po, meron tayo dito sa Central Luzon, meron tayong AMSEN para makatulong po sa inyo. So, sir, follow-up question lang po, sir, na-define na po kasi natin what is AMSEN or yung center po, Additive Manufacturing Center. Tapos kanina pa po natin nababanggit yung 3D printing. So, sir, ano po ba, para po sa ating mga viewers, ano po ba yung 3D printing po na tinatawag? I-layman's term na lang natin, sir, para siyang, yung idea po kasi niya is, gagawa ka ng isang model sa computer and then gagawin mo siyang tangible. For example, nakikita mo lang siya sa screen ng computer mo. And then, gagawin mo siyang totoong bagay na. Oh, yes.
Yes. So ito po talaga yung tangible po ano sir na nakakahawakan. Yes po, correct po. Compared po sa printer po natin na 2D lang, makikita lang natin siya sa papel. Pero itong 3D talagang mahahawakan natin siya. So Yes para po po. sa mga viewers po natin, ganun po siya as in kapag ka nag-draw kayo ng cup, ay makakakita talaga kayo pagka print nyo na siya, makakakita talaga kayo ng cup na 3D design ninyo. And follow-up question din po sa follow-up question niya. Kapag na 3D print po, sir, kunyari, ayun nga po yung example ni sir, ay isa pong cup. Parang ito pong na-print na ito ay pwede na po siyang gamitin or parang model lang po ba ito? Pero sa ngayon, ma'am, marami po kasi pwedeng maging factors. Una sa lahat, kung gagawin mo yung cup, magagawa mo siya. Ano pong material ang ginamit mo? First of all, kailangan safe para sa kung gagamitin, especially kung i-ingest mo siya. Ngayon, marami pong gumagawa na gagawin siyang molde para makagawa ng maraming cups. Pero meron naman pong mga filaments o yung tinatawag natin pinakabala niya na pwede na directly na ipiprint mo siya and meron ka ng cup. So, it's not magic, it's science. Para siyang gano'n. Wow. And sir, sino naman po yung maaring makinabang po dito or makagamit po ng mga facilities and services po ng AMCen? Bali, ang makakagamit po natin ng ating serbisyo are yung mga first of all, estudyante po. Marami na pong mga nagpapaprint dito para sa kanilang mga thesis. Yung mga researchers po, innovators, lalong-lalo na po yung mga tinutulungan nating MSMEs. Previously po, meron tayong mga MSMEs na natulungan here at sa May Clark na tinuruan po natin paano gamitin yung 3D printer and paano gamitin po yung mga applications, paano po mag 3D print. Ay, so very Hands-on. inclusive po Yes. sa mga students po natin. Ayan, so sir, ano po yung mga process or qualifications para po makapag-avail po ng services po ng AMCen po natin? Sa ngayon po, yung pinakakailangan po as of now is you just need to make a letter request po kung ano yung piniprint nyo. And then, isa-send po natin sa ating DOST records o ating regional office. And then, once na-approve po yan, definitely po gagawin natin yan. However, ngayon po, what's the good news is, libre po yung print natin. Wow. Dito sa AMCen. Nga lang, ang kailangan lang po talaga, ang mga piniprint natin dito ay for the sake of innovation, kailangan po yung mga, for example, thesis, yung mga scientists natin nag-i-innovate. And then, pangalawa po kasi is, dahil libre na po yung paggamit ng ating machines, kayo po yung magpo-provide ng filament. For example, may mga magpapaprint po. So, sila na po magpo-provide ng filament. Don't worry, may mga filament po na abot kaya ng presyo natin. May mga nabibili po na filament na around, hindi po ganun kamahalan. Kayang-kaya po, even mga bata kayang bilhin. And last of all, pati po yung mga health industries, pwede pong mag-take ng ating mga services. For example, yung pinakamalapit na hospital dito, na nakikipag-tie up po tayo para po madagdagan ng kaalaman. For example, magpiprint po tayo ng mga bone structures para po mas malaman ng mga medical students kung paano ito nag-work, ano yung pinaka-size niya talaga, or ano yung mga diseases na pwede pong makita sa mga nasa tao. So, pwede po natin gawin yun dito. So napakabilis lang po pala sir ng pag-avail po ng service. Opo. Yes sir, correct. Napakabilis po ng pag-avail ng service, lalo na po especially sa mga bata. Lalo na ang daming nagtitesis ng mga bata ngayon. Yes po sir. Dire-diretso po yung pagpaprint natin dito sa AMCen para sa kanila. Ngayon po, yun nga po, as I said, libre po yung pagpapaprint. So, pwede po kayong pumunta dito and kumonsulta lang po kung kaya ng ating mga printers yung inyong ipapaprint. Lastly po, bali, nasabi ko nga po, ang kinakater natin dito is for the sake of science and technology and innovation. Sorry po kasi dun sa mga iba, may mga gustong magpaprint. For example, familiar po kayo sa mga clicker, mga keychains, mga ganun. Hindi po natin yun ini-entertain. Pasensya na kasi may mga local businesses po na ayaw nating mag-suffer. Hindi po tayo nag-engage pagdating sa business. So, pagdating po doon, hinahayaan po natin yung mga business owners, especially sa mga online applications po,
na magawa po nila yung kanilang mga business habang tayo po ay hindi nagiging harang sa pagbibigay ng knowledge and services pagdating po sa 3D printing. Thank you so much, sir, for that information. Opo. And kasi, opo, tama, may mga nakikita nga po akong ganon sa online, yung mga keychains, yung mga ano. So, ayun po, libre nga daw po itong AMCEN, pero parang reserve po ito sa mga, for the purpose of science, technology, and innovation. And Correct. malawak na rin po pala yung reach, no? Kasi lawak pati yung scope, kasi nabanggit nga ni sir, sa healthcare industry din ay pwede Yes. siya. And sir, ano naman po yung mga specific po na advanced manufacturing technologies na ino-offer po ng AMCEN? Sa ngayon po, meron po tayong dalawang ino-offer. The FFF or the Fused Filament Fabrication. Isa po ito sa mga most popular and accessible 3D printing technology. Nakakakita po kayo sa mga reels nyo nito sa FB, yung mga nag-printer po na naka-timelapse po ba, if I'm not mistaken. Yung Yes, sir. mabilis lang po siya and then magagawa na yung print, yung mga ganon. So it works by the melting of the plastic filament on a heated nozzle and depositing layer by layer onto a built platform to create a 3D object. Ngayon po, kung ilalayman's term po natin yan, imagine na lang meron kayong glue stick. Familiar po ba? Yes, sir. Meron Yes, po sir. tayong glue stick and then merong glue gun, then naka-attach siya sa isang robotic arm. So, ibig sabihin, yung galaw po ng robotic arm is precise. Unlike po kapag hahawakan mo lang, pwede po kayong manginig na pwedeng mag-cause ng inaccurate dun sa inyong model. Ngayon po, if gagawin niyo yung 3D object niyo, for example po, i-upload niyo yung inyong gustong gawin na object, gagawin po yun ng machine na layer by layer. So, imagine na lang gumagawa kayo ng 3D object using your glue gun na mabilis po yung tumigas yung glue stick. So, tatayo po talaga yung inyong 3D model hanggang sa makagawa po kayo ng inyong 3D models. Ganun po yung FFF. Oh. At yung isa naman pong, ano sir, technology process? Yes po. The VPP naman po or VAT photopolymerization, it is a process that builds highly detailed. So, unlike po dun sa FFF, mas smooth po yung finish niya. And then, yung pong gamit naman doon is a liquid resin or photosensitive resin na nagko-cure using it's either laser or projector na gumagamit po ng UV light. So, pagdating po kasi doon sa difference po ng dalawa, the FFF po kasi, pag natapos yung print nyo, medyo may rough surface pa siya kasi imagine na lang po, meron kayong glue stick na magkapatong-patong, ganun po yung itsura niya. Pero pagdating po doon sa VPP, sobrang smooth niya na po, hindi niya na kailangan lihain, hindi niya na kailangan i-finish yung inyong object. However, pagdating po sa VPP kasi, kaya lang po natin as of now is single colored. Unlike po dun sa FFF, pwede po tayo ng multicolor up to 4 colors. So, meron po tayong mga objects na pwedeng i-print using 4 colors. So, si Teki po, isa po sa ginawa natin. But when it comes to VPP, maganda po yung finish, yes, pagdating sa mga objects. However, isang kulay lang po ang kaya natin gawin. Ayun po, nabanggit po ni Sir si Teki. Si Teki po ay, for the information po ng mga viewers po natin, si Teki po ay yung AI chatbot po ng DOST Central Luzon. At yun nga po, yung AMCEN ay gumawa po sila ng model po ni Teki. Ayan. So, sir, balik po tayo. Paano po kaya ginagamit ng AMCEN yung mga technologies po na ito upang makatulong po sa product development po at prototyping? Ginagamit ng AMCEN ng 3D printing technology po upang mapabilis ang pagdedesenyo ng mga bagong kagamitan na maaaring gamitin upang mapabilis, mapaunlad at mapadali ang proseso ng pagpo-prototype. Basta may 3D design ka at ma-print mo kaagad ito hindi katulad ng traditional way na tumatagal po sa pagpo-prototype. Before po kasi paggawa po kasi ng prototype, especially pagdating sa subtractive manufacturing po, marami pong klase ng lathe machine na ginagamit. Yes, sir. So, mga subtractive manufacturing po yun na minsan tumatagal po at least 2 weeks to 3 weeks.
para po makagawa ng isang prototype kung ano man po yung object na gusto mong gawin. But with additive manufacturing, sobrang bilis niya pong gawin. As of now, it would takes only hours po para po makagawa ng isang prototype para po ma-check mo yung design mo kung mag-fit ba siya, kung may error ka ba sa design mo. Kasi pagdating po kasi sa prototyping, sobrang mahal po ng pagpo-prototype. So, pagdating po sa additive manufacturing, mababawasan po natin yung cost and mapapabilis po yung paggawa ng mga prototype natin. Ayun. Ayun. And sir, kanina po natin pinag-uusapan na yung mga halimbawa, pero may mabibigay po ba kayong example ng mga projects po or products po na natulungan na pong i-develop ng AMCen? Yes po, meron na po. Isa dun sa mga na-recognize, ginawa po ni AMCen to, but with the help, of course, ng mga estudyante from PSU or DAVSU po. Naging Best Thesis Design Awardee siya. Tinatawag po siyang Greg Speak. Ito po yung isang machine po siya na dinevelop ng mga estudyante na kung familiar po kayo dun sa mga phonemic writings, yung parang pagsa-shortcut ng mga ating mga secretariat pagdating po sa mga trial court. So, kung babasahin po natin sila, it's parang hieroglyphics or parang gawa po ng mga hindi natin alam, hindi natin mabasa. Mga professional lang po ang gumagawa nun. At nakakabasa nun. Bali, yung ginawa po with the tulong ng mga bata sa PSU plus AMCen, gumawa po sila ng machine. Tinulungan po natin silang gumawa pagdating po sa hardware. Ngayon po, ipapasok mo lang po yung ni-notes ni Secretariat. And then after po niyang ipasok, pagka po labas niya, gagawin na siyang Word. Galing. So napapabilis po yung mga ginagawa nilang minutes na tumatagal ng at least 8 hours ata, if I'm not mistaken, pagdating sa mga trial court. Pangalawa po, ito po isa sa mga gawa na nagawa for the MSMEs naman po, isa siyang gear piece. Napakadali niyang isipin na isang gear piece lang po yun. However, ang naging problem po kasi, yung machine po is phase out na. So wala na pong lumalabas na mga parts na from here sa atin. Meron man po yan, probably papagawa mo pa abroad or dun sa main manufacturers. Yun nga lang po, phase out na. Ang ginawa po, in-scan natin yung gear, in-scan po ni AMCen yung gear, and then ginawa po natin siyang working piece ulit. Bali, that part, dahil isang part lang po yung hindi gumagana at hindi na po gumana yung buong machine, na-print po ni AMCen yun. Bali, nag-prototype muna siya ng una and then dinala po natin sa AMCen Central. Pagkatapos po, ginawa siyang metal piece. After po nun, nung in-install na po dun sa machine, napagana po natin ulit yung machine na face out. Wow. So, ang ganda po pala nitong 3D printing technology po, no, sir, kasi we can customize the specific part na kailangan. Na kung saan po, for example, sabi nyo nga po, pag phase out na yung technology, malamang yung parts niya sa market ay mahirap nang makita. And so, kesa i-dispose na agad yung technology, kayang-kaya nating ma-repair pabalik with the help of 3D printing kasi yung single part na yon ay pwede na natin siyang ma-3D print. And so, sir, thank you so much po for... Hindi lang po pala siya sa manufacturing. Pwede sa maintenance din po ng mga Yes, gamit. correct po. Pwede rin po siya. Ang galing. Ayan. So, napahapyaw na nga po, sir, doon po sa ating MSME part. Bakit naman po mahalaga, sir, na mapakilala po yung atin pong AMCen or yung atin pong center sa mga MSMEs, sa researchers at innovators po natin dito mismo sa Central Luzon? So maraming mga MSMEs po, researchers, innovators, and students ang nasa Central Luzon. Sobrang halaga po nito para makapagbigay ng bagong ideas sa mga tao na naisip lamang nila ay maaaring magbuo ng gamit using 3D printing. So ito po ay maaaring pagmulan ng bagong negosyo, tulong sa negosyo, maging parting man yan ng isang makina o maging bagong produkto po. Para sa mga estudyante sa kanilang thesis upang ito ay kanilang ma-materialize, mga innovators para sa kanilang mga idea na gusto nilang maging tangible, yun nga po, mahawakan. Bali, imagination lang po talaga yung limit pagdating sa 3D printing. So, apakadami pong pwedeng maitulong ng 3D printing, especially pagdating sa mga
taong maging involved dito, especially MSMEs, researchers, innovators, students, and even yun nga po sa medical field, lahat na po. Yes, sir. So given kasi yung Central Luzon, madami na pong mga industries, madami na po tayong mga institutions na gumagawa po ng research. Kaya shoutout po sa lahat po ng mga nanonood if you are part of an MSME or mga research institution. Huwag po kayong mahiyang i-reach po yung DOST Central Luzon para sa amin pong facility na Additive Manufacturing Center. Pati na rin. Sir, in addition lang, ma'am, Yes, sir. sorry. Apo. Magbigay lang ako ng pinaka-latest example pagdating dito sa mga mga mahalagang part na to pagdating sa AMCEN. Bali, yun nga po, nag-conduct tayo ng isang seminar dun po sa Clark nung nakaraang May, nung Mayo po. So yung nagulat din po ako, yung mga lumahok dun sa ating seminar ay mga industries with regards pagdating po sa paggawa ng mga upuan, mga pinto, yung mga ano po sila, nagmamachining. So, gulat po ako kasi saan kaya nila pwedeng ipasok to when it comes to their businesses? So, and yung mga boss po talaga yung mga umattend. And ngayon po pala, gusto nilang gumawa para mga miniature muna ng mga mga products nila para ma-check po nila gaano katibay, gaano kalaki, kaya ba nung machine yung design. And especially po, syempre dapat maganda yung output nga. Sabi nga nila is pang ibang bansa yung itsura. So, isa po yun sa mga nagbigay ng fire sa akin pagdating po sa pagbibigay ng mga pagpapakilala po ni AMCEN pagdating po sa mga MSMEs, researchers, and even business owners po here at Central Luzon. Yes, sir. Luzon. That's very good to know po na slowly nagiging active po yung engagement po ng atin pong mga MSME sa technology na meron po ang DOST. Ayan, sa tulong na rin ni Sir kasi napapakilala niya at ngayon dahil nandito nga rin siya ay napapakilala niya on a larger scale itong ang Yes. AMCEN at kung ano yung nagagawa nito. And Sir, on a related note po, ano po yung papel nga po na ginagampanan ng AMCEN sa pagpapalakas po ng manufacturing at innovation ecosystem dito po sa Pilipinas? Bali, pinapakilala at pinapalawak po ng AMCEN ang paggamit ng 3D printing or additive manufacturing po, no? Sa pagpapabilis sa pagdesenyo, pagbuo, at pagsubok ng mga bagong produkto. So, prototyping nga po. Pangalawa po, suporta sa pananaliksik at innovation. Pagbibigay po ito ng, for example, this facility, yung AMCEN, kagamitan para sa R&D or Research and Development na tumutulong sa mga universities, researchers, industries na makalikha ng mga makabagong solusyon at mga produkto po. And then, pagtulong po sa mga MSMEs and industries sa pamamagitan ng prototyping, product development, and technical services na tutulungan ng AMCEN ang mga lokal na negosyo sa kanilang mga produkto. Mababawasan po ang gastos at mapapataas ang kanilang pagiging competitive. Pagpapaunlad po ng human resources, nag-aalok po ang AMCEN na mga pagsasanay at mga seminars, capacity building programs upang mapalawak ang kasanayan ng mga inhinyero, scientists, siyentipiko po, estudyante at mga manggagawa sa larangan ng advanced manufacturing. Pagpapalakas po ng mga ugnayan ng mga SUCs or mga akademya, gobyerno at industriya. Nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng mga sektor upang mapadali ang technology transfer, collaboration at commercialization ng resulta ng pananaliksik. And lastly po, yung pagsuporta sa Industry 4.0. Tinutulungan ng AMCEN ang bansa na makasabay sa mga pandaigdigang pagbabago ng manufacturing sa pamamagitan ng paggamit ng digital technologies, automation at smart production system po. At Sir, ayun nabanggit niyo po kanina na napababa po nito yung paggastos. Curious lang po ako kung normally po, di ba, ayun nabanggit niyo po, ito pong AMCEN natin ay libre po ang service niya. Normally po kung sa iba na 3D printing po ay ano po ba yung range ng mga parang magagastos po pag ganun, if ever po? Ang pagdating po kasi dito, ma'am, okay lang po ba magbanggit ng range ng
ng gastos. Siguro po, gawin na lang natin ganito. Yung thesis po ng mga batang nagpa-print dito, syempre, nag-consult sila sa mga private kasi hindi pa po ganun ka-broad before yung AMCEN na hindi nila alam na libre. Ang nasabi po nila, it's around 8,000 to 10,000 po. Ang ginastos po nila dito sa Amsan dahil sila na po yung nag-provide ng kanilang design, which is ganun po talaga, sila po yung magpo-provide ng design nila. And then sila na po yung bumili ng kanilang mga filaments, so yung bala nilang gagamitin, 750 po ang ginastos nila. So, But supposedly, 8,000 sa labas. nagpapasalamat po ng malaki yung mga students dahil dun po na hindi lang po sila yung natutulungan, even their parents po pagdating sa gastos sa kanilang mga thesis. Pagdating naman po dun sa dun sa Industry 4.0 kasi when it comes to subtractive manufacturing po kasi kabaligtaran siya ng additive manufacturing eh. Pagdating po sa subtractive, meron kang isang piece, for example, a piece of wood na i-machining mo. So, meron ka pong cube or block na cube na i-design mo based dun sa 3D model mo. Definitely po, para siyang nanininsil. So, meron kang waste na napoproduce. Pagdating po sa additive manufacturing is minimal po yung waste niya. So, out of nothing, dun lang po sa plate, dun mo i-build yung iyong 3D object. Unlike po sa subtractive manufacturing, na meron ka ng isang piece and then dun mo siya i-curve. So, that's another tips po pagdating sa mga business owners natin. But again, isa lang po ang additive manufacturing sa tatlong sangay ng manufacturing. Tatlo po kasi yan eh. Subtractive, additive, and molding. Hindi naman po natin sinasabi na ma-phase out or mapag-iiwanan yung subtractive and molding. So meron po silang kanya-kanyang strength pagdating po sa pagmamanufacture. Kung saan po marerely yung inyong gustong gawin na object or model, dun po dapat i-inline pagdating kung saan po siya mag-fit, kung anong manufacturing po yung kailangan yung gawin. For example po, ang negative part lang po ng additive manufacturing is pagdating po sa paggawa ng maraming models. Doon po papasok yung molding. So, hindi po natin sinisira yung ibang manufacturing. Binibigyan po natin sila ng additional arsenal, especially yung mga gumagawa, yung mga manufacturing industries na dagdagan po yung kanilang kaalaman pagdating sa paggawa ng other types of manufacturing. Ayun, sir. So I'm sure yun pong mga nakikinig po sa atin ngayon, curious po sila paano po connect, ayan, yung mga students po natin or MSMEs or mga institution. Sir, paano po ba makikipag-ugnayan or makaka-avail ng service po yung mga interesado po nating clients or innovators po sa AMCEN? So, pagdating po dyan, pwede po kayong pumunta dito sa ating regional office, dito po sa Diosdado Macapagal Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Or pwede po kayong mag-email sa mga DOST, especially dun sa DOST Central Luzon. Pagdating naman po sa malalayo nating mga probinsya, especially Aurora, NE na malayo po dito sa ating regional office, mga bandang Zambales, don't worry po, meron po tayong mga PSTOs na pwede nyo pong i-notify kung gusto nyo pong magpa 3D print and i-forward po nila sa atin yun. So, wag po kayo mag-alala, i-entertain po natin yan pagdating po dun sa pag-a-avail ng ating mga services, pagdating po sa 3D printing dito sa DOST Central Luzon po. Ayan, sir. So, one chat away lang po ang DOST from Correct. availing the service. In addition po pala, wag din po kayong mag-alala. For example po, medyo malayo din kayo, nagpa-print kayo, no? Pwede po natin yung, for example, natapos po yung inyong print. Hindi nyo na po kailangan pumunta din dito. Pwede po natin yan i-deliver yung mismong pinaprint nyo sa, sa inyong location. So, parang house to house na po yung door to door na po yung ating services pagdating po sa AMCEN Central Luzon.
Very accessible talaga Opo. siya, no? At hindi, pupunta pa. Sa'yo mapupunta ang ano. Very Ikaw na ang nice. pupuntahan. So sa lahat po ng mga interesado sa service po ng Additive Manufacturing Center po ng DOST Central Luzon, huwag po kayong mahihiyang kumonect po sa mga PSTOs, sa amin po mga Facebook pages po. Yes. And sir, ano naman po yung mga plans or susunod na hakbang po para sa AMCen, specifically po ng AMCen Central Luzon po? Ang susunod na hakbang po natin is makapagbigay ng mga seminar training regarding sa 3D printing para po sa ating mga MSMEs, mga industries. And patuloy pa rin po tayong magbibigay ng libreng serbisyo as of now sa mga ating mga estudyantes, also mga MSMEs at mga innovators po. Ayan. So thank you so much for that, sir. And ano naman po ang mensahe po ninyo sa mga aspiring innovators or entrepreneurs po na nais pong pumasok po sa larangan ng advanced manufacturing and innovation? Bali, una po sa lahat, magpapa-thank you po muna ako sa Ayos sa DOS, sa Agri Radio, dahil binigyan niyo po kami ng panayam dito. Sa mga estudyante, sa mga innovators na interesado po sa 3D printing or additive manufacturing, advanced manufacturing, ang mensahe ko po sa inyo ay may pasilidad na po na itinayo ang DOST Region 3 or Central Luzon and DOST MIRDC na makakatulong po sa inyo sa paggamit ng makabagong teknolohiya na inaanyayahan ko po kayo na makiisa at kumontak po lamang sa aming opisina sa inyong mga katanungan. So, let's go beyond conventional po. Very nice. And ayun po sir, magbabasa naman po tayo ngayon ng mga comments po mula sa live viewers. Meron po, ito po may comment po tayo from Miss Lian Lazaro. Makaagham na hapon po, watching from DOST Nueva Ecija. And ayun po, may tanong po siya rito. Engineer, ano po ba sa tingin niyo po yung pinakakakaibang produktong nagawa gamit ang AMCen Technologies? Thank you po. Sa ngayon po siguro isa sa pinakakakaibang nagawa for AMCen technologies po is yung mga 3D printed houses po. So may mga hindi lang po plastic yung pwede nating gawing filament, even concrete po. So as of now, it's still an R&D pero ina-adapt na po natin. Hindi naman po siya ganun kabago. Pero for me po, tulad po ng Pilipinas na medyo striving tayo pagdating sa mga ang tawag dito sa mga paggawa po ng mga bridges, paggawa po ng mga houses, buildings. So kakaiba po yung pagte-3D print ng structures, especially kung makikita nyo po sila, very intricate po yung design na magugulat ka na tao ba yung gumawa nito? Paano naisip ni arkitekto? And then gulat ka na 3D printed po yung mismong structure na yun. Okay. So, Wait, kasi po, parang napansin ko lang din po, ito pong 3D printing ay nasabi nyo nga po kanina, ay hindi naman po ito bago, sir, na technology po, di ba? Pero I think ito pong AMCen ay dinadala niya po ang 3D printing at yung additive manufacturing po sa mas malaking audience sa general public, ay ginagawa niya pong mas accessible po ito. So, which is a very good thing po, no? yes Kasi po. yung nga po, ang tagline po ng DOST ay Solutions and Opportunities for All. So, nabibigyan po talaga ng opportunities ang public. Yes. And sir, another question po, nabanggit niyo po na meron pong kakayahan po yung AMCen na gumawa po ng mga prototypes gamit po yung 3D printing. And sir, ito pa magandang question, gaano daw po kabilis yung paggawa ng prototype kumpara po sa traditional na pamamaraan or yung subtractive manufacturing po? Okay. Isa po yan sa mga common questions na tinatanong dito. Gaano katagal? Gano'n po So, depende po yon sa laki ng ipaprint nyo. Sorry to say, hindi ko siya laging nasasagot kasi kailangan po natin talaga yung mismong 3D design nyo na slice natin, kailangan po natin siyang ilagay sa slicing software na ginagamit po natin bago i-3D print.
Doon po ma-estimate natin gaano katagal, ma-estimate na po natin gaano karaming filaments po ang ating gagamitin, gaano karaming bala. So, hindi lang, ma-check na po natin gaano kalaking cost kung ipapaprint mo siya sa labas or mag-a-avail po dito. So, yun po. Sorry, hindi ko siya masabi dahil kung i-compare mo dun sa... Pero kung i-compare mo siya sa traditional way, especially pagdating po sa mga machinery, ganon, yun po kasi tumatagal 4 weeks talaga. Ang pinakamabilis ko pong alam, for example, is a simple piece na, for example, a threaded bolt, tumatagal po yan at least 2 days. Pero pagdating po dito, kung ang size ng iyong ipapagawa is only around, for example, ito na lang pong battle, papagawa ka ng ganitong kalaking battle. So, at least po ito matatapos ng mga 4 to 8 hours. Okay, so yun po yung best example ko. Pasensya na po dun sa nagtanong kasi kailangan po natin yung mismong 3D print, yung mismong design nyo para ma-check po natin siya gaano siya katagal. Sa pinakasagot lang po din, it depends on the size. Yes po. Correct, sir. It depends on the size. So, kapag maliit nga lang naman, syempre, mas mabilis siyang i-manufacture. So, pero pagka on a larger scale, medyo mas matagal. So, Yes po. it makes sense naman po, sir. In addition po dun, depende po sa mismong object nyo kung gusto nyo siyang mas matibay. Basta tagal po siya. Kasi may mga minomodify po tayo dyan para po, depende po kung saan nyo kasi siya gagamitin eh. Ngayon, pwede po natin siyang, kung gusto nyo ng lightweight, babawasan po natin yung density. So, mas bibilis po siya. Kung gusto nyo pong mas matibay, tataasan natin yung density nung gusto nyo ipaprint, definitely tatagal po siya. Yes, sir. So depende po talaga sa mismo model nyo po. Ayun po, sir, related po yung susunod po na tanong sa atin. At ano pong uri ng materials ang ginagamit ng AMSEN sa 3D printing at gaano po katibay yung mga products po na nagagawa mula rito? Okay, that's good po. That's a good question actually. Ang pinaka ginagamit po natin ngayon as of now is PLA. Yun po yung pinaka basic na ginagamit nating mga filament for FFF po, no. Ngayon po, pagdating dun kasi for the specific filament po kasi nagdedepende po yan kung saan nyo siya gagamitin. So, for example po, gusto nyo lang po isang simple 3D model for prototyping. PLA po, okay na yan. Ngayon po, kung gusto nyo medyo matigas siya kasi gagamitin nyo siya as a working piece, pwede po tayong mag-shift sa ABS. Ngayon po, kung gusto nyo naman po yung expose naman po siya sa weathering, sa sunlight, sa salinity na malapit sa dagat, pwede po tayo sa ASA. Ngayon po, ang nagiging problem lang po kasi dyan, pag nag-iiba po kasi yung material, dun din po, pwede po siyang tumagal, pwede po siyang magkaroon ng konting error, depende po sa design. So, yun po yung mga basic natin ginagamit. PLA, ABS, ASA, PETG. Yun po. Ayun, sir. Ayun. And sir, ako naman po, curious po ako. Kasi po kanina sa introduction niyo po ay nabanggit po yung background nyo. Sa mechanical engineering po ang background nyo. Yun po ba ang reason, sir, kung bakit po like, dito po kayo na punta po sa AMSEN? Actually, parang hindi, ma'am. Pero, Fortunately po kasi it's para siya dahil mahilig, especially natapos po tayo ng mechanical engineering, no? And then eventually po, dun sa previous work ko po, ang nangyari po kasi is nakapagtrabaho po tayo sa subtractive manufacturing. So nakita natin yung other side of manufacturing. Also sa molding din po. Partly, meron din pong molding doon. So, nagulat din po ako, merong ganitong, previously po kasi nasa metrology po ako. And fortunately, I was selected to be the focal person here at AMSEN na nakapag-training po dun sa ASTM. So, para lang po siyang natahi na nangyari from pagka-graduate po natin, nakapagtrabaho po tayo until now. So, para siyang natahi hanggang mapunta po tayo dito sa AMSEN. kasi parang perfect sa di ba? Tapos Apo, very yes. knowledgeable po talaga kayo sa topics, sir. Ayan.
So, partner, ito lang yung mga key takeaways ko mula dun sa ating mga pinag-usapan na through 3D printing or additive manufacturing, we can turn ideas into reality. Like for example, I imagine an object, gusto ko siyang ma-figure out ano siya in reality. So ang bilis lang niya. Ang bilis lang i-turn ng idea ko into reality with the help of these technologies na meron tayo. So might as well, napapa-advance niya. Mas napapabilis niya yung innovation natin, paano tayo mag-innovate ng mga technologies natin dito sa Pilipinas, paano tayo mag-manufacture ng, for example, sa thesis nga po natin, like, hindi mo na kailangang maghanap pa ng sobrang maraming tools para lang mag-subtract ka ng kahoy or whatsoever, plastic. Mabilis na siya. Sobrang mabilis maging tangible ng idea mo. And, oo, tama. I think tama nga yun. Kasi at dahil hindi lang parang, dahil nga may technology na tayong ganito at parang mas napapadali pa ito lalo. Kasi, ayun, with the help of Sir nga, ay na-share niya sa atin. Na-share sa atin ng DOST, sa general public, sa mga aspiring na innovators, and yun nga sa mga students, researchers, ay parang mas napapadali yung access nila sa mga ganitong technologies. Dahil nga, sabi mo nga, kung may idea ay kailangan nating parang gawing tangible, di ba? Pero minsan kasi may mga times na hindi natin alam kung paano ba natin, mahirap yung mga ibang paraan na alam natin kung paano ba natin gagawin ito into a tangible product. So, very important nga itong ginagawa ng AMCen, di ba? Kasi papakita niya sa atin. At ayun, sabi nga ni Sir kanina, ay libre siya sa mga science, technology, and innovation na venture. So, ayun po, sa mga interested po, at sa mga Ayan. So, one good thing pa po na na-observe ko dyan is that yung pong service ng DOST when it comes to this kind of technology is very inclusive. Like kapag, for example, ikaw, student ka, magti-thesis ka, you don't need to spend so much just for your prototype to be into reality. Like, hindi mo na kailangang mag-spend pa ng sobrang masyadong madaming pera para lang makonduct mo yung thesis mo. Which is nakakatulong po na talagang ma-encourage po natin yung youth, yung atin pong mga young innovators na talagang mag-jump into talagang nila yung mga ideas nila into reality. Ayan, so thank you so much po, Engineer Fritz, sa inyo pong time, sa inyo pong expertise na share nyo po sa amin ngayon pong hapon. I'm sure po na yun pong ating mga tagapakinig ay talagang natuto. And sa mga makikinig pa, ayan, so hopefully they would grasp the idea of additive manufacturing. So sir, meron po ba kayong mga gustong batiin? You may take this time po para batiin po sila or i-promote po sa atin pong mga programs. Ayun po, so pinopromote po natin yung AMCen Central Luzon sa mga students, researchers, innovators. Feel free po na pumunta po kayo, kumontak po kayo para po mapag-usapan natin kung ano yung mga ideas na nasa isip nyo para gawin natin silang totoo. Plus, pwede po palang bumate, no? Yes, So, sir. binabati ko po yung especially our regional director, yung ARDs natin, Ma'am Belen, Boss Romy, si Ma'am Sel, and even the PSTOs po. Yung mga kasama ko po here at DOST Central Luzon, sa Metrology, sina Sir Randy, Sir Mark, Sir Rosby, Sir Jem, and si EJ, plus yung lovable wife ko po. Ayun. Ayan. Wow. Thank you so much po, sir. Ayun, sabi nga ni Sir. At parang may naalala kong tagline. Sabi, kung kaya natin isipin, kaya natin gawin. Correct. Yes naman. Oo. Yes. Ayun po. Thank you very much po ulit, Engineer Fritz. Ayun po. Thank you po. Isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit kay Sir Fritz. At muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri at ng Access Network TV. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa ating ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Mga kaagham, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated sa aming mga programs and activities.
pati na rin ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Zambales. Paki-invite na rin po ang inyo pong mga friends na mag-follow para updated rin sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. At nais din po namin ipabatid na maaari niyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa DOST Central Luzon YouTube channel, pati na rin po sa YouTube ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. Mapakikinggan niyo rin po ang mga replay ng episodes namin sa kanilang radio tuwing weekends, which is yung Radio Agri 90.1 FM nga po. At muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman po si Benj Montero, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week, dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4.